Panginoong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungan sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopuotan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman. Ang yurakang parang putik sa lansangan, ngunit wala ito sa kanyang isipan. Hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong, at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas, ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon. At sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.
Ang poon ay di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang poon ay di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan. Hanggang kailan padurunong kayong mga taong mangmang. Ang poon ay di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatenga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong? Ang poon ay di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy, hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang poon ay di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa konteksto po ng ating ebanghelyo na kung saan ay pinasasalamatan ni Jesus ang kanyang Ama. Nais ko sana kayong anyayahan, balikan natin ng kaunti yung mga memories natin sa ating mga tatay. Lahat naman po tayo, no? May tatay. Ano ba yung
mga naaalala ninyong mga ginagawa ninyo noon. Ginagawa mo sa tatay mo, ginagawa ng tatay mo sa iyo. Kasi noon talaga, no, kapag linggo, wala talagang trabaho ang mga tatay. Noon. Talagang may oras na inilalaan ang mga tatay para sa mga anak. Naalala nyo pa ba yung panahon na sumasakay ka doon sa paa ng tatay mo tapos yung dinuduyan-duyan, ganun. O kaya nagkakabayo-kabayuan. Kasi wala namang mga computer, wala mga gadget. Yun yung paraan ng bonding at paglalaro, no, ng anak sa ama. Tas yung kwentuhan. Yung lahat ay bumibilib yung anak kapag nagkikwento yung tatay. At naniniwala talaga yung anak doon sa tatay. Yun yung buong pagtitiwala, tapos yung buong saya. Wala pang konsepto na ay, sila mayaman, kami mahirap. Wala pa eh. Kasi ang nangingibabaw, yung saya, nakapiling ang isa't isa. Kayo po ba? Ano po ba yung naalala ninyo? Yung pag sinusubuan kayo na para kumain? Pag pinapaliguan kayo? Ano pa ba? Ano ba mga nilalaro ninyo noon? Ngayon kasi iba talaga eh, no? Yung tatay, hawak yung gadget, naglalaro. Yung anak, hawak din yung gadget, naglalaro. At least yung parang ganyan, no? Kinakalong yung anak. Yung mga panahon na kaya pang kalungin, kaya pa ng tuhod. Yung ipapasan ka dito sa leeg, no? Tapos yun lang, masaya na, no? Doon mas lumalim at lumalalim yung ugnayan ng anak sa ama. Alam, minsan, pwedeng tanungin natin, ngayong malalaki na tayo, matatanda na kayo, ano ba nangyari? Bakit yung closeness, lumaki yung distansya? Hindi natin namalayan, parang ang layo-layo na ng loob natin sa isa't isa. Sa tingin niyo po, bakit kaya? Minsan, nakakalungkot man, pero realidad, may samaan ng loob. Galit ka sa tatay mo, galit yung tatay mo sa'yo, ba't biglang nawala? Ang isang karanasan kasi na matututunan natin mula sa poong Nazareno ay ito pong sinasabi niyang, no, nakikipag-usap siya sa kanyang ama at sabi niya, salamat ama kasi inilihim mo ito sa mga marurunong, sa matatalino, at ibinigay mo sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Ibig sabihin, bagamat si Jesus tumanda na, naging sikat sa paningin ng buong mundo ng mga tao, magaling, mahusay, successful, pero nanatili sa kanya yung kalooban ng pagiging anak sa ama. Malinaw sa kanya, anak ako. At bilang anak, kailangan ko yung ama. So, nangyayari, tingnan niyo po, no, baka lang, no, hindi naman applicable sa lahat, pero bakit unti-unti dumidistansya? Lumalawak, lumalayo ng lumalayo? Kasi minsan tayo, bilang mga anak, gusto nating patunayan, malaki na ako, hindi ko na kailangan ng tatay. Malaki na ako, marunong na akong magdesisyon. Ako na magdidesisyon sa buhay ko. Kaya kapag pinagsasabihan, kapag kinokorek, ayaw makinig. Minamasama. Kasi nga, gustong patunayan, kaya ko to, malaki na ako, huwag mo akong binibaby. Hindi na ako bata.
May ganun ba? May distansya. May distansya na nga, no? Dahil nga sa panahon ngayon, laging wala, nasa abroad, watak-watak ang pamilya. Mag-uusap na, magsasama na lang, paminsan-minsan. Wala pang quality time. Hindi po sinasabi dito na manatili tayong bata. Kailangan nga natin, no? Nagmamature. Natututo tayong maging responsible. Pero yung kalooban ng pagiging bata na, yung hindi mo aalisin yung kapangyarihan at karapatan ng Ama sa iyo bilang anak. Ito yung pinagpapasalamat at the same time, ipinagmamalaki ni Jesus na yung relasyon niya sa kanyang Ama. Kaya nga kinaya, no? Kinaya ni Jesus yung misyon, natapos niya yung misyon. Buong tapang, buong kababaang loob. So ito marahil yung isang aral, no, na matututunan natin na baka sakali, no? Baka sakali, kaya pa nating habulin, kaya pa natin na ayusin, lalo tigit, tayo mismo, sa harap ng Diyos, siya ang ating Ama, anak lang tayo. Hindi tayo dapat magmalaki. Hindi tayo dapat magdunong-dunungan na para bang alam na natin ang lahat. Paano? Baka tumanda lang tayo. Tumatanda tayo ng mabigat ang ating kalooban. Tumatanda tayo ng hindi tayo nagkakaintindihan. Nawa po, no? Sa harap ng Diyos, mas tingnan natin ang ating mga sarili, hindi bilang marunong, matalino, kundi bilang isang anak na patuloy na nangangailangan ng gabay ng isang ama dahil ang totoo, kahit marami na tayong alam sa mundong ito, marami pa tayong hindi naiintindihan. Siyempre po, kung may epekto din kasi yun, no? Yung kung ano yung relasyon mo sa tatay mo ngayon, minsan may epekto din sa kung ano ang pagtingin mo sa Diyos. Baka pwede siyang maging ama. Hindi siya Diyos na napakataas, hindi siya Diyos na mahirap abutin, unawain. Siya isang Diyos na po pwede mong tawaging ama. Tatay na nagmamahal sa kanyang anak, umuunawa sa kanyang anak kahit na nagkakamali, kahit na naliligaw, handa niya itong unawain. Kaya kung ikaw, bilang ama, matuto ka sa Diyos kung paano maging ama. Bilang anak, matuto ka kay Jesus kung paano tayo lalapit sa ating Diyos Ama. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mabababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa kanyang mapagmahal na kalinga. Ang ating pong itutugon, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha
Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming iling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan,
Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman ang lahat ng gawain ko. Sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. At kung ako'y mapalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tiran ko'y duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon, upang ako ay iyong tulungan. Matatagpo kita roon, upang ako ay Magsitayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.